Itong si Representative Adyong, sinabing taong bayan ang dapat magpasya sa usapin pa rin itong anti-political dynasty at hindi ito laban ng kahit sinong pamilyaan niya at laban ito para sa pagpapalakas ng demokrasya ng ating bansa. Tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na dapat taong bayan ang magkaroon ng mas malaking papel sa paghubog ng anti-political dynasty bill. Sinabi ni Adyong, layunin ng panukala, palakasin ang demokrasya at tiyakin na hindi nagiging monopolyo ng iilang pamilya ang kapangyarihan sa pamahalaan. Gayunpaman, kinilala rin niya ang pangangailangan na malinaw na definisyon upang maiwasan ang kalituhan at posibleng pag-abuso. Ngayong araw, isinagawa ang kauna-unahang public hearing sa Carmona, Cavite, kaugnay sa nasabing panukalang batas. Kumpiyansa din si Adyong na maipapasa ito sa Kamara, lalo at kabilang sina House Speaker Bojo D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang may akda sa panukala. Sinabi ni Adyong nasa 24 na mga panukalang batas ng anti-political dynasty ang natanggap ng kanyang komite at ito ay kanilang i-consolidate pagkatapos ng kanilang mga isasagawang public consultation. Nakatagnang magsagawa muli ng public consultation ang komite sa Cebu at sa Cagayan de Oro City. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. Of the anti-political dynasties being authored by no less than Speaker Boji Lee and our majority leader. So this would certainly pass in the House of Representatives. We're just looking at the timeline because we are also realistic. Next week, we will be holding only one session day kasi nga because of the Chinese New Year. By the way, advance happy Chinese New Year no, sa ating mga kababayan. So we will only be holding one session day next week. So that would definitely impact on the timeline when the committee will be able to come up with a committee report for a plenary debate. Thank you. Sinabi naman ni Adyong na hindi maaaring pag-usapan ang pag-atras sa anti-political dynasty bill dahil malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasty na naayon sa batas. Anya, panahon na upang pagkaisahan ang malinaw na definisyon nito. Sa isinagawang public hearing, napansin ang generational gap. Karamihan kasi sa mga nakakatanda ay hindi pabor sa panukala habang suportado naman ito ng mga kabataan na nanagnais ng pagbabago at mas malawak na oportunidad sa pamumuno. Binigyang diin ni Adyong na ang anti-political dynasty bill ay hindi laban sa anumang pamilya kundi para sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Ayon sa kongresista, hindi maaaring ipagbolang bahala ang katotohanang maraming lugar sa bansa, ilang apelido lamang ang paulit-ulit na humahawak ng kanilang kapangyarihan. Muli si Representative Zia Alonto Adyong. As the basis for this particular measure is concerned, it's very clear na it's not even negotiable kasi it's the Constitution speaking there has to be an anti-political dynasty as may be defined by law. So when it comes to the issue of whether or not, I think it's a matter of time. Kasi settled na tayo The Constitution dictates that this should be an anti-political dynasty. But as to the definition, that is the thing that we are discussing here. Secondly, doon po sa sinasabi yung generational gap, I think the young generation now would want to have a system where everybody should be allowed to join. Inihayag din ni Adyong na panahon na upang pagtuunan ng pansin ang probisyon ng 1987 Constitution na nagbabawal sa political dynasty. Sinabi ng mambabatas, layunin ng panukalang palakasin nga ang ating demokrasya. Pakinggan natin muli si Representative Zia Alonto Adyong. Tama nga, kung 4th degree kasi kasama yung 1st degree kasi, first kasi. So may mga cases kasi na wherein yung pamilya hindi nga na magkakilala, di ba? May sa iba yung lugar. So sabi niya, how do we verify this? Because well, let us remember itong
itong anti-political dynasty will definitely disqualify certain number of people just because they share the same DNA. So how would you actually go through that process? Hindi mo kailangan, for COMELEC, kasi naging guest na rin sila, hindi mo agad-agad kung pwedeng i-disqualify yung isang nag-file ng certificate of candidacy. Remember, ang nagbibigay ng kapangyarihan, authority sa isang tao na tumakbo sa isang posisyon ay yung party niya, hindi yung pamilya niya. Ibig sabihin, ang nagbibigay ng certificate of acceptance and nomination is the party where he belongs, not his family member. That's one. Si Representative Zia Alonto Adyong mula sa Kamara. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.